Inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid, sa totoo lang, hindi kayo hustesya na i-lecture ang taong na to kasi napaka-controversial at napaka-daming dito, daming complicated things na nangyari during that time. Pero, hindi talaga enough yung 1 hour. Kahit 1 hour, 30 minutes. So, happy lang talaga tayo sa tungkol kay Maawiya bin Abu Sufyan. Pero, the first, may reminder lang ako sa inyo mga kapatid na ang Islam, ang din natin ay divine. Kompleto yan. Pero ang history natin, ang history ng Islam, ang history pagkatapos ng apat na khalifa, okay? Pagkatapos ng namatay ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumbaga, ang history natin ay so may mga pagkakamali, may mga nangyaring digmaan, pero wala tayong posisyon, wala tayo sa posisyon at bilang tayo mga Muslim ngayon dito sa panahon na to, hindi tayo pwede magsabi, nagkamali itong sahaba na to, nagkamali ang anak ng sahaba na to. So, ang bagay na to ay dapat maging lesson sa atin na huwag na natin masyadong ibig sabihin, huwag tayong mag-judge sa mga sahaba. Kasi ang ikwento ko sa inyo ay napaka-complicated at na controversial. Kasi marami sa mga sahaba, tandaan natin, ang Islam ay ang pinagkukunan natin ng kaalaman ay Quran at ang Sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At ang gabay natin, kumukuha din tayo ng gabay at lessons at mga hikmah sa mga apat na khalifa. At susunod niyan, ang role model natin ay yung mga 10 na mga sahaba na sinabihan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na itong mga sahaba na to ay makakapasok sa paraiso. Mga models natin sila. Anong tawag sa kanila? Al-Ashra Mubashirin. Okay. So, yun nga, bilang Muslim, nire-respeto, minamahal natin ang mga sahaba. Kaya ang tawag natin sa kanila, pag binabanggit yung mga pangalan nila, radiyallahu anhum. Diba? Kalugduan nawa sila ni Allah. So, hindi ko na patatagalin ang lecture na to kasi gusto ko na simulan kasi sa totoo lang, ang daming source kong binasa pero talaga hindi kaya nang i-justify yung 40-minute na lecture na. So, para malaman nyo ang mga sources ko ito, kasi ang buhay ni Maawiya, nakapalibot din, kailangan din natin basahin yung biography ni Uthman. Ano nangyari nung panahon ni Uthman? At ano nangyari nung panahon ni Ali radiyallahu anhu. Tapos, so yun, bismillah, magsimula na tayo. Advice ko rin sa mga new Muslim, sa mga Islam na kailangan nyo basahin ang libro ng History of Islam, 3 volumes ni Sheikh Mabruk Pari. Tapos, basahin nyo rin yung 4 na libro tungkol sa Khalifa Abu Bakar, Omar, Uthman, Ali. Kaya mula ni Dr. Ali M. Salami, ganito yung tsura niya. Merong siyang libro tungkol kay Prophet Muhammad, kay Omar, Abu Bakar, at Uthman at Ali. So, meron na rin siyang libro tungkol kay Hassan. So, ito yung mga sources natin na kung saan masyara na talagang subok na sila sa mga research at mga scholars natin na pinagkakatiwala. So, bismillah, magsimula na tayo. Si Maawiya, isa sa pinaka-influential siya na Muslim leader nung panahon ng Khalifa. Siya ay nabuhay sa panahon na kung saan during that time na na-witness niya
na-witness niya si Propeta Muhammad at mga sahaba. Sa totoo lang, yung tatay niya, si Abu Sufyan, okay? Isa dating kalaban ng Islam. At mismong si Muawiyah, kasama siya dun sa Battle of Badr at Battle of Uhud. Siya yung kalaban na mga Quraysh na lumaban sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila yung mga nag-opera, sila yung mga sila yung grupo na kung saan kasama sila sa mga nag-oppress, kasama sila sa nakikipagdigma laban kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, pero si Muawiyah, since tatay niya si Abu Sufyan, kabilang siya dito sa sa pinakadakilang tribo ng Quraysh. At ang Quraysh ay binubuo na ng 10 mga tribo. Banu Umayyad, Banu Muttalib, Banu Taim, Banu Asad, Banu Nawfal. So yan lahat yan, marami pa yan, 10. Quraysh yan. So si Abu Sufyan, isa sa mga leader ng mga Banu Umayyad. So ang anak niya, si Muawiyah, na-witness niya ang bagay na to nung kafir pa siya, nung hindi pa siya Muslim. Kasama nga siya doon sa mga lumaban sa Battle of Badr, Battle of Uhud, pero nasa side siya ng kalaban ng Islam. So, na-experience din niya, siya ay literate. Before pa siya nag-Muslim, siya ay literate. Nakita niya yung diplomacy ng Quraysh, paano sila mag-organize, paano yung political system before pa during the mga battles. Kasi nga, napabilang siya sa mga dakilang tribo ng Quraysh. So, kasi kailangan natin intindihin yung situation niya before. So, dito natin ma-realize na after nung yung nag-Muslim, nagamit niya yung skills na yun. Yung pagiging leader, pagiging isa sa pagiging literate. Okay? So, pinanganak siya noong 602 si Makkah. Kabilang siya sa Quraysh, sa Banu Umayyah. Ang tatay niya si Abu Sufyan at ang nanay niya si Hind bin Utbah. So, naging Muslim siya during the conquest of Makkah. Okay? So, nung kung saan naging mapayapang pinasok ang Makkah during sa Fathul Makkah. After that, yumakap sa Islam si Muawiyah. Kasi before that, yumakap na rin si Abu Sufyan. So naging Muslim na yung mga dating enemies, mga kalaban ng Islam, at during that time, 630, nag-Muslim na rin si Muawiyah. So, matapos niya tanggapin ang Islam, laging dedikado din siya sa paglilingkod sa community. Okay? Kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, anong binigay sa kanya? Anong nangyari sa kanya? So, naging iskriba siya. Naging iskriba siya ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, dito, marami siyang natutunan. Kasi kasama niya pala si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa totoo lang, maraming mga hadith, mga riwaya, mga hundreds of it, galing, may isnad galing kay Muawiyah. At since literate siya yung tagasulat kung ano yung mga nangyayari doon during Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ang tagasulat. So, for example, pinapadala yung mga sulat sa mga ganitong mga tribo, sa ganitong lugar, inibitahan sa Islam, kasama siya doon sa mga nagsusulat na yun. So, to cut this, tayo ng kaunti, shortcut tayo, lagpas tayo ng kaunti sa history, kasi napakahaba talaga to. So, tulad ng sinabi ko, naging isa siya sa mga eskriba, naging malapit siya kay Prophet Muhammad SAW. Nagbigay daan ito para matuto siya sa leadership, marunong sa diplomasiya, talagang naging political genius siya at saka administrator. Dahil marami nga, kasama niya ang propeta, kasama niya si Abu Bakar, si Umar, Uthman, during that time. So, nung during kay Abu Bakar, nag-serve din siya at ang alam ko naging administrator siya, pinadala din siya doon sa Egypt. After that, nung kay Umar bin
Khattab, ginawa siyang governor. Okay? Ginawa siyang governor ng Asyam. Asyam, during that time, nung sinakop ni Umar bin Khattab, nung inotis ni Umar bin Khattab yung mga general niya na puntahan itong mga to at sakupin, nung nasakop na nila yung ibang Asyam, ginawang governor ng Umar bin Khattab si Muawiyah. Bakit? Kasi literate siya, alam na niya yung leadership, kumbaga natarbiya na siya around Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ganun kaganda kaganda yung situation niya, yung skills niya na kung saan subok na. So after nung naging kalifa si Uthman bin Affan, during that time nasakop ng buo ang Sham. Ang Sham, ang sinasabi kong Asyam, Syria, Lebanon, Palestine, Jordan, ang tawag sa kanila dati Sham. Okay, ngayon nahiwa-hiwalay na yan. Pero dati, nasakop yan ng buo nung time ni Uthman bin Affan. So naging governor siya doon. So, ano yung ito yung credit natin kay Muawiyah. Siya ang unang nag-establish ng Muslim Navy. Subhanallah. Nung during this year na 647, maraming mga battles na campaigns na pinadala sa Byzantine Empire sa Mediterranean Sea. Kasi nga, yung Asyam, di ba, yung Palestine, di ba, Jordan, at Syria, nakikita nila ang Mediterranean Sea. Oh, after that, Europe na. So, itong Byzantine Empire, during that time, doon sa area na kung saan Turkey na ngayon, okay, ang tawag sa kanang Turkey na, doon nangyari yung Battle of Mast. Okay? Na kung saan yung Muslim Navy na may 200 na ships, nagapi nila yung 500 ships ng Byzantine Empire during that time. At dito nagsimula din yung Siege of Constantinople. So, kung makikita natin may hadith patungkol na kung sino man daw ang nag-atake o kung sino sa Constantinople, may hadith doon na riwaya kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na papatawarin sila ni Allah. Okay. At marami sa mga sahaba at mga anak ng mga sahaba na sumali doon talaga. Kasi nga doon sa riwaya na papatawarin ni Allah yung mga tao na sumama doon sa unang nag-atake. May nagsabi na unang nag-atake o may nagsabi naman na unang makakasakop pa kagabi sa Constantinople. So, I advise you to research on this hadith. Okay. Kasi may connection in the future. Tingnan natin, inshallah. Bismillah. So, guys, ito yung kaya napaka-importante na mabasa natin yung biography ni Uthman bin Affan tsaka ni Ali. Kasi connected si Muawiyah sa sa story na to. So, sino nag-discuss nung kay Uthman bin Affan biography? Wala. Mga brothers? Wala. Osman, wala. Wala? Wala pa. Okay. Wala pa. Wala pa. Okay, kasi importante na malaman natin yung biography na to, yung mga nangyari during kay Omar at kay Uthman bin Affan. Napaka-importante during this period na malaman natin. Kasi may mga tao, may isang tao, may mga taong